tayo o ang sektor ng industriya. Ang sektor ng industriya ay ang sekundaryang sektor ng ating bansa. Ito ay isang mahalagang bahagi upang matamo natin ang kaunlaran. Ang sektor ng industriya ay ang nagsisilbing tagaproseso ng mga hilaw na materyales upang makabuo ng mga panibagong produkto na tutugon sa mga pangangailangan ng nating mga mamamayan. Di nalingid sa ating kaalaman na ninanais ng lahat ng bansa na matamo ang pambansang kaunlaran at ang pambansang kaunlaran o ang kaunlaran ay ikinukonekta sa industrialismo. Ibig sabihin na dati galing sa rural, agrikultural, ay nagiging urban, industrial o progresibong lipunan. Pag ang industriya o ang sektor ng industriya ay naging maunlad, ay mas nalalapit na tayo sa pambansang kaunlaran na ating ninanais. Kagaya ng sektor ng agrikultura, ang sektor ng industriya ay nahati rin sa 4 na subsektor o sekundaryang sektor. At ayan ay ang pagmimina, pagmamanufaktura, konstruksyon at utilidad o utilities. Unahin na natin ang subsektor o sekundaryang sektor na pagmimina. Ang pagmimina ay ang pagkuha at pagproseso ng yamang mineral kagaya ng mga mineral na metal, di-metal at enerhiyang mineral na ginagamit din natin para makabuo ng mga panibagong produkto na magagamit nating mga mamamayan. Sunod na subsektor naman ay ang pagmamanufaktura o ang paggawaan. Ang paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o hindi naman kaya sa pamamagitan ng mga makina o teknolohiyang nagawa para mas maging epesyente ang paggawa. Nagkakaroon itong mga hilaw na materyales natin ng pisikal o chemical na transformasyon o pagbabago upang mayari o magawa yung mga produktong ating ninanais. Ang ikatlong subsektor ng sektor ng industriya ay ang konstruksyon o construction. Ito ay ang pagtatayo ng iba't ibang mga gusali, estruktura o infrastruktura kagaya ng mga kalsada, tulay, daungan at iba't ibang mga paliparan. Ang pinakahuling subsektor naman sa sektor ng industriya ay ang utilidad o utilities. Ito ay ang mga kumpanya na nagbibigay ng serbisyo o pangunahing serbisyo pagdating sa kuryente, tubig, langis at telekomunikasyon. Maging ito man ay pampubliko o pribado. Pagdating sa utilidad o utilities, malaki ang ginagampanan ng pamahalaan upang mapaunlad ang subsektor na ito. Ngayon nalaman na natin kung ano ba ang tunay na kahulugan ng sektor ng industriya at kung ano ang mga subsektor nito. Ngayon alamin naman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng sektor ng industriya sa ating pamumuhay o sa ating mga buhay. Ang sektor ng industriya ang gumagawa ng mga produktong may bagong anyo, hugis at halaga. Ibig sabihin yung mga raw materials natin o hilaw na materyales, ginagawa nila itong panibagong produkto na mas nagiging mahalaga, mas na tumataas ang presyo na nakatutulong sa ating bansa. Ang sektor ng industriya ay nagbibigay din sa ating mga Pilipino ng mga trabaho. At gayon din sa pamilihan ng mga tapos na produkto. Sila ang naglilimbag ng mga tapos na produkto. Gayon din, kagaya ng sektor ng agrikultura, ang sektor ng industriya ay nagpapasok ng dolyar sa ating bansa dahil nga sa mga produktong ating naililimbag. Sunod at ang pinakahuli ay ang tagapagtaguyod ng makabagong teknolohiya. Kaya ng iba pang sektor sa ating ekonomiya, ang sektor ng industriya ay nakaharap din ng iba't ibang mga suliranin. At ano nga ba ang mga suliranin nito? Unang suliranin na kinaharap ng sektor ng industriya ay ang kakulangan sa suporta at proteksyon. Now, mahalagang binibigyang pansin ang pagtatakda ng mga polisiya na makatutulong sa pag-unlad ng industriyang ito. Ang mga batas na hindi naman nakatutulong sa pag-unlad ng industriyang ito ay nararapat na alisin o amyendahan. Gayun din, ang ating pamahalaan ay dapat magbigay ng suporta at proteksyon hindi lamang sa mga malalaking parte ng industriya na ito, kundi gayon din sa mga maliliit na parte ng industriya na ito. Para tayong mga simple o ordinaryong mamamayan lamang
ay maengganyo na magtayo tayo ng sarili nating negosyo para maging parte ng sektor ng industriya. Sunod naman na suliranin ay ang pagpasok ng mga dayuhang kumpanya. Mahalaga nga naman ang pamumuhunan na nanggagaling sa mga dayuhan dahil nakatutulong sila sa ating pag-unlad. Ngunit, giging suliranin ito kapag yung mga lokal na pamumuhunan ay naaapektuhan. Ang presensya ng mga dayuhang kumpanya ay nagdudulot ng kompetensya o kompetisyon. Kaya naman narapat na hikayatin ng ating pamahalaan ang lokal na pamumuhunan na gumawa o bumuo ng mga produktong may mataas na kalidad. Ang ikatlong suliranin naman na kinaharap sa sektor ng industriya ay ang kawalan ng sapat na puhunan. Dahil mas malaki nga ang ginagamit na puhunan o kapital pagdating sa sektor ng industriya, mas nahihirapan na magsimula ang mga lokal na tao na magsimula ng kanilang mga negosyo o sumali sa sektor ng industriya. Kaya naman bilang solusyon, dapat na ang ating pamahalaan ay pagkalooban ang ating mga lokal na manggagawa ng pautang para sa ating mga lokal na negosyante. Andyan din ang mga tax incentives at tax breaks para mas maengganyo na magtayo ng sariling negosyo ang mga mamamayan. Ang ikaapat na suliranin pagdating sa sektor ng industriya ay ang hindi angkop na proyekto ng pamahalaan. May mga proyekto ang ating pamahalaan na nakatutulong sa sektor ng industriya at meron din namang hindi swak sa ambisyon ng sektor ng industriya. Mahalaga na masuri ng pamahalaan na ang kanilang mga proyekto ay nakatutulong sa sektor ng industriya upang maranasan natin o makamit natin yung kaunlaran na ninanais natin. At ang pinakahuling suliranin sa sektor ng industriya ay ang hindi tamang pagginang ng mga likas na yaman. Kagaya ng sinabi natin nung nakaraang aralin, ang ating likas na yaman ay limited lamang at dahil mas dumadami tayo sa populasyon, mas lumarami o mas nadaragdagan ang ating mga pangangailangan. Kaya naman ang ating likas na yaman ay nauubos din. Dapat nating bigyang diin ang sustainable development o ang tamang pagginang ng ating likas na yaman. Kailangan meron tayong mga pulisiya sa pagpimina at pagtutroso para hindi lubhang sira o maubos ang ating likas na yaman. At ayan ang kahulugan, kahalagahan at mga suliraning kinaharap sa sektor ng industriya. Muli magkita-kita tayo sa susunod pa nating aralin.